pwede pa rin yun. Yun nga lang, dahil nga wala siya sa standard, yun nga customize, ibig sabihin, magpapasadya ka ng gear na yun kasi wala siya dito sa mga listahan. Meron din dito, applicable din siya dito sa may standard ng module. Kaya katulad nito, walang 4, walang 7. So sabihin, magpapasadya ka ng gear ng size ay 4 mm at yung isa naman ay 7 mm. Dahil wala dito sa listahan, ito yung ating mga gear. At dahil nga siya standard, so meaning, standard din pati yung measurement niya. Yung measurement niya ay under nitong foot proportion and forest per gear. Ito yung mga measurement. Kanina sinabi ko, addendum, dedendum. Yan. Yung difference nga ng dedendum at addendum ay clearance. Working depth, ayan nakalagay naman. Doble ng addendum. Tapos addendum plus dedendum is our whole depth. Then may kanyang equation yung fillet radius at yung tooth thickness. Yan. So dalawang set siya. Yan, PD. Dalawang set ng PD kasi ito ay pang less than 20 pitch. Pitch of 20. Ito. Horse pitch. Tapos pag 20 hanggang 200 na kasi kumbaga ang pinaka mataas na diametral pitch. 200. Ito yung mga equation niya for the corresponding part or nomenclature ng ating gear. At kung napansin nyo, ang kailangan natin ay PD or diametral pitch. Tapos meron pa dito. So yun din yun. Pero pang ano nga lang siya. Pang 14.5 na inch. Ibig sabihin din, nag-set din tayo ng standard pagdating sa angle na yon. So yung angle ay 20 at 25. Meron dito 14.5. Kasi ito na may stub ay kumbaga punggok or hindi siya mahaba. Kaya kung napansin nyo, 0.8 lang ito yung 1. Yung sabihin dito stub. Hindi siya full na tulis na gear. So, gawin natin ay, itong part na to ay sasauluhin na. Lalo na itong addendum at addendum. O, pinakita ko naman ito kung paano kunin ng mga to. Kasi sa tunay ay, kailangan mo lang sauluhin dyan ay addendum at addendum. Again, with respect siya sa PD. Ito naman ay ibang angle. Pero, ay, iba yung addendum. Pares sila ng addendum. Pero iba ng addendum. Pero pares sila ng tooth thickness. Anyway, ito ay sauluhin nyo na kasi siya ay baka gamitin sa board exam. Pag nag-board exam naman ay sa ulo naman itong table na ito for addendum and addendum. Subukan nating mag-drawing ngayon ng gear. Yan. Okay pa po ba? Nakakasunod pa po ba? Sige, thank you. So may pasimula na ako dito dahil para hindi na magtagal. So para na lang sa value nito. So katulad sabi ko, standard yung pitch. Again, ang pitch is shorthand sa diametral pitch. So sa hagip na yung buong word na diametral pitch, ang tawag na lang natin sa kanya ay pitch na lang. Tapos ay ang pitch nito ng gear na ito ay 4. Dito na lang sa tabi yung computation natin. Ang pitch natin ay 4. Again, kaya siya pitch kasi letter P. Tapos ang letter D sa ilalim, yung subscript ng letter D, means diametral. Kaya kasi sinasabi yung kasi hindi lang ito ang pitch na meron sa ating gear. Meron pang dalawa. So, ang unang pitch na alam natin ay yung standard na which is pitch diameter. Tapos ang sunod niya, katulad sabi ko, ay number of teeth.
Meron tayong dalawang number of teeth. Isa para sa mas maliit na gear. Ito yung mas maliit na size ng gear. In terms of size ha. In terms of size, mas maliit ito. Ang tawag natin dyan sa mas maliit na gear ay pinion. Tapos yung mas malaking gear, ang tawag natin dyan ay gear. Gear talaga ang tawag sa mas malaki. Ito yung more of comparison ng size. Comparison sa ng size. So, sabihin, hindi makakasisipin nyo, pag pinion ay automatic na driver. Hindi. Nagkakataon lang kasi lagi na yung smaller na gear para sa dalawa ay yun na yung nagiging driver. Okay. Driver meaning siya yung source ng ating pag-ikot. Pero ngayon nga, ang problema nga kasi madalas ay yung pinion siya yung source ng ating motion. Madalas. Pero hindi 100% ng time. Kasi ang pinion ng gear is mas maliit na gear, tawag natin yung pinion, mas malaking gear na ay gear. Gear talaga. Mas malaking tawag sa gear. So therefore, ang number of teeth natin for the pinion, so letter P na lang para sa pinion. Baka kasi isipin nyo rin, lalo na maya-maya uh, pag nag-compute tayo, o basta pag naka-encounter tayo ng diameter, yung diameter kasi pwedeng may subscript na P. Na yung diameter na may subscript na P, meaning yun ay diametral pitch, yung diameter ng ating circle. Baliktad na. Nagkamali na naman ako. Diametral pitch. Dapat ay pitch diameter. Pag bay diameter tapos may letter P, minsan kasi stated siya as pitch diameter dahil ng subscript na P. Pero dito ay, ito ay para sa pinion. Nakalagay dito. So, para sa pinion. So, for number of teeth ng pinion ay 16. Then, number of teeth ng gear ay 32. Antay ha. Okay. So, yan yung mga common na given. So, yung pitch natin, again, ang shorthand term dito ay pitch. So, diameter pitch na siya. Tapos, ang number ng teeth ng ating pinion at ng gear. Na, from this point nga ay, gayahin na rin natin yung ginagawa, yung normal na, ang pinion ay siya yung ating driver, then yung gear, yung ating driven na gear. So, driver meaning yung source ng ating motion, then yung tagandagap naman ng motion ay itong gear, na driven na gear. So, ang una nga natin kailangan malaman ay yung tinatawag nating diameter or pitch diameter. So, para makuha yung pitch diameter, edi babalikan natin yung equation kanina ng diameter pitch. Ang diameter pitch nga equal sa number of teeth over diameter. So, ang sabi ko, yung kailangan natin ay diameter. So, therefore, cross-multiply natin itong dalawa. So, therefore, makukuha natin yung diameter is equals to number of teeth over PD. So, base dyan sa computation na yan, sisimulan natin sa pinion. So, diameter ng pinion, ayan. So, ito yung sinasabi ko. Baka kasi pagkamalan nyo siya ay pitch diameter, hindi siya pitch diameter. Siya ay diameter ng pinion. Kasi pag may letter P yung diameter, ang tawag natin sa kanya ay
pitch diameter. So, titingnan niyo diyan yung nasa gitnang na ano, kasi nga ito yung pitch, ito yung diameter. Tapos ito yung support lang kung anong tawag sa kanya. Ito yung diameter, ito ay so, ay, hindi pala, pinion na pala to, sorry, pinion. Kamali na rin ako. So, pinion na diameter ng pinion. So, therefore, number of teeth ng pinion niya ay 16. Then, ang ang pitch natin ay 4. So, base dito, ang magiging sagot natin ay 4 inches. So, therefore, ang diameter ng um, pinion natin ay 4. So, kung ito yung 4, hindi ko na nga ano ha, dapat i-redraw ko yun. Pero para mabilis ito na siya. So, ito yung diameter niya, 4 inches. Tapos ang sunod naman ay yung sa gear. So, diameter ng gear ay same equation sa number of teeth over yung pitch natin. Yung number ng teeth niya ng ating gear ay 32. So, siya ay 32 ngayon. Divided by 4 dahil nga yung ating PD. So, therefore, ito naman ay 8 inches. So, ito yung mas malaking gear. So, kung tulad napansin nyo, hindi ko naman kaya siyang kumpleto hinabilog. Kasi hindi siya nasa gitna. Hindi nasa gitna. Kaya itong side na to, yan o. Mapuputol itong side na to. So, para wala maging problema ay, so, sadya ko na lang siyang pinutol dito. Pero ano na lang din. So, dahil siya ay 8 inches, so therefore, kahit man lang radius, so dapat ang radius niya ay 4 inches. So, ito yung pitch, yung padalawang linya. So, itong pitch circle, ito yung pitch circle. So, lagyan ko lang ng label. Ang tawag nga natin dito ay pitch circle. At ito nga ang ating pitch circle. Wait lang. Namamadali ko kasi. Ano na lang. Yan ang ganito ito. Pakita ko na lang. I-redraw ko na nga lang para mas magaling pang i-redraw ko na lang kaysa ipakita. Total hindi niyo naman makita yung pinagsasabi ko eh. Ito pa rin ang competition natin. Yan. Sasalin ko na lang later. Pero yan pa rin yung competition natin. Ang una nga natin kailangan kunin is yung kanilang diameter. So, kaya ako tumigil kasi bukod kasi sa diameter, kailangan i-alam na din natin yung tawag natin ay center to center distance o yung ang tawag natin sa kanya ay center distance na lang. So, ang equation ng center distance ng ating gear ay equal sa, since given yung diameter, so yung diameter na lang na yan, pag-plusin natin, 10 divided by 2. So, sabihin, meron tayong 4 para sa pinion, then meron tayong 8 para sa gear, divided by 2, which is equal to 6 inches. Inches ha, kung napansin nyo, inches yung ating ginagamit na measurement. So therefore, alam na nga natin yung center distance at yung diameter ng ating dalawang gear. Pakita ko na nga lang, babalikan ko na lang yung drawing naman ngayon. Pakita ko na lang paano siya kinuha. Para naman hindi naka naka-reveal lahat. So itong ginagawa kong ito ay kung saan yung gusto kong maging position ng mga center distance natin. Ito ilagay. Then after that ay yung gitna nga, gitna sa gitna, center distance nga ay 6 inches. Tapos ang diameter ng maliit ay 4, diameter ng malaki ay 8. So, kumbaga, susukat tayo ng 6 inches dito. Pero dito ay mag-aalat ako ng 2. Dahil lang niya kasi bilog dito eh. So, 4
4 inches lang yung diameter. So, ang gawin ko na lang ay para matansya ko, so, bubukod ako dito ng 4, yung dulo ng 4, yung dulo ng 4. Tapos yung gitna niya, edi yan yung kaya center eh. Mula dyan center, sukat ngayon tayo ng 6, which is nandito siya sa kasi nga yan yung center. Huwag wala ng line na center. Vertical para siya means bubura ko na lang. Ito yung center, ito yung center. So dapat nga yan ay 6 inches. 6 inches. Tapos tapos na, yung so, at ang radius niya, radius, na complete natin ay so 4 inches, so 2 inches. 2 inches. Ngayon nga natin susutin. Pero tapos confirm ko na lang, tama. Sa kabila, ayan. Mukha naman tama sa kabila. Chinik ko lang kasi may pa ito. May pa dito. Therefore, okay, so dapat siya ay 4 cm. Ayan, so 4 cm. Ayan, sakto. Tapos ito naman ay 8 inches pala, sorry. 8 inches. 8 inches. Ito na. Ito na. Pero kasi yung malaki yung ating na 8 inches kasi. So kaya hindi na nagpa ng ano. Hindi. So, 8 inches natin. Bakit for ito? So, hindi space. So, group, may line pa tayo dito sa ibabaw. So, pag tinaris natin yun, lalagpas na siya dito. Okay. Ang tawag nga natin dito sa dalawang bilog na to ay pitch circle. Yan nga yung kaninang imaginary na bilog na ginawa natin kanina bago tayo magkaroon ng gear. Pitch circle. So, ito rin yung kanyang pitch circle. So, dalawang pitch circle ito. Mas mula nga sa pitch circle na yan, nagdagdag tayo at nagbawas ng measurement. Nagdagdag at nagbawas ng measurement. Na kung saan, yung idinagdag na natin dito sa driver, ang tawag natin ni addendum, kasi maliit dito sa kabila ay tinawag natin, yung mataas ay addendum, yung binawas ay dedendum. Diba?
Okay? Patuloy natin, nga. Ito yung center distance. Ito nga yung 8 inches na diameter ng gear. Pitch diameter. Tapos ito naman yung pitch diameter ng ating pinion. Ito nga yung pinion. Tapos ito yung gear. Katulad ng sabi ko nga kanina, yan nga yung imaginary na dalawang bilog kanina na gusto nating paikutin para ma-transfer yung ikot na to. Okay? Tapos sunod, ang tawag natin dito sa point na to, na kung saan tangent yung dalawang bilog na to, ay pitch point. Dito na lang, kasi maraming mangyayari dito mamaya. So, ang tawag natin dyan ay pitch point. Yun, ito ha. Hindi ko na ituturong ganun kasi maraming mangyayari dyan sa gitnang yan. Kasi yung point na yon dito, ang tawag natin dyan ay pitch point. So, dumami na rin ang yung point na yun. Okay. Tapos nga, gusto nating paikutin, let's say, paikutin yung pinion natin ng paganitong direction. So pag umikot ito, magkakaroon siya ng gear na pa-opposite direction naman siya. Kasi nga, dalawang bilog na umiikot. Okay? Okay pa ba? Okay pa ba ang connection ko? Baka naman disconnected na. Hindi pa naman. Okay pa. Okay po. Sige. Hindi putol-putol ha. Tama naman ang connection ko. Hindi putol-putol audio ka ha. Ito kayo hindi ko na madadouble check. Okay? Sige. Ang sunod nga ay, di ba sabi ko nga mula dyan sa dalawang bilog na yan, nagdagdag tayo at nagbawas ng material. Na yung idinagdag nga natin, ang tawag natin ay addendum. At ang equation ng addendum, yung doon sa table, yung table kanina, or kahit yung nag-upload naman ako ng tooth proportion. So, nandun naman yung equation natin yun. So, ang equation ng addendum, ang addendum ay letter A, small letter A. At ang equation niya ay 1 over PD. 1 over PD. So, PD, edi yung ating 4 dito. So, ito ay 1 over 4. So, 1 over 4 or 1/4. Ito nga ay inches. 1/4 inch. Okay? So, ang gagawin natin, mula nga dito, sa pitch point natin, okay, along dito sa center to center na distance, ay susukat tayo ng tig 1/4 kasi nga nag-move dito ng 1/4, nag-move din doon ng 1/4. So, mula nga dito, 1/4, 1/4, so yan. Tapos ito, dito, 1/4. So ito dito, 1/4. Tapos ito nga ay addendum, so therefore, itong tuldok na to ay para dito. Itong tuldok na to ay para dito. Kasi nga dagdag sa extension. Tapos bibilog tayo dyan dahil yan yung addendum. Tapos dito naman ay ito naman yung addendum. Nang tawag natin dito, scale naman. So yung ginawa nating bilog na yan ay ang tawag natin ay addendum circle. Okay? Yung layo ay addendum, ang tawag natin sa circle na yun ay addendum circle. And then next naman ay yung dedendum, kasi nga kung nagdagdag tayo, kailangan naman ay magbuwas naman tayo dito sa side na to para nga magkaroon ng space yung ating addendum. So ang dedendum naman ay may equation na according dun sa ating ang gagamitin natin ay yung
pang 20 degrees. So, according doon, yung 20 degrees, mamaya ko sasabihin ito yun, yung 20 degrees. Yung 20 degrees na under ng 20 degrees ang ating dedendum or letter B. A then B ay dedendum. Ang equation 1.25 divided by 4. Calculate. Hindi kasi sakto, no? So, 1.25 divided by 4. Hindi, ayan. Okay. Ayan, kailangan niya natin ay inches. So, i-convert lang natin yan. Ayan, to. Ang dahan niya nito, kung napansin niyo, yun ang ating ang inches ay nakasa 4.1. So, 5/16. So, bibilang lang tayo. Ito kasi 16. Ito ay 32. Yung ating ito ay 32. Ito ay 16. So, bilang lang tayo ng 5 dahil nga 5/16. Kasi yung itatapat natin dun sa ating pitch point na yun. Dito na ha. Bibilang ako na ilan 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito, tatapat ko sa pitch point. Oops. Ito lang pala. Kulang pala. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Napasama yung 1. I mean, itong, dapat hindi kasama yan sa bato. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. So, ito siya. Ito. Tapos katulad sabi ko, siya ay addendum. So, therefore, ito ay para dito. At itong point na ito ay para doon. Okay pa ba? Nakakasunod to ba? Nakakasunod to ba? Okay pa. Sige. Thank you. So, kung meron tayong addendum circle, so therefore, itong measurement nga na addendum, ang tawag naman natin dyan ay addendum circle naman. Addendum circle. Addendum circle. Okay? So, hindi ko nasusulatan to ha. Yun din yan. So, addendum pitch. Addendum pitch tapos addendum. Okay? So, kung napansin nyo ha, ito rin yung kaninang drawing. So, inulit ko lang ito dahil sa sobrang dami ng bilog, hindi nyo na ma-identify kung alin ang alin. Kaya sinimulan ko sa blank, okay? Para kita nyo yung apat nga yan ha, apat. Kasi may parang pa tayo pang apat na bilog. Kapag nagawa na natin yung tatlong bilog na yan, proceed ngayon tayo dun sa sunod na bilog. So bago tayo makagawa ng sunod na bilog, ang gagawin natin ay gagawa ngayon tayo ng line na tangent sa ating dalawang pitch circle. At nangyari yun dito, yan. Kaya nilinyahan ko. Kasi gagawa tayo ng line na tangent dito at tangent dito sa pitch circle natin. At nangyari siya dito sa pitch point. Tangent meaning pag ganito naman siya, perpendicular na ganito. So para saktong perpendicular, ay kukuha ko ng ang perpendicular ko, which is itong triangle na to. So, dito nga tayo sa may pitch circle, pitch point yan. Ito nga ulit ang pitch point na, pitch point. Pitch point. Tapos, ito ngayon siya. Ayan. So, yun nga ay pitch point. Again ha, hindi ko na masasakto yan ha. Hindi ko na ma-accurate. But anyway, so ang tawag natin sa kanya ay pitch line. Patatlong pitch na. Mayroon tayong pitch circle, may pitch point, may pitch line pa tayo. Kasi mula dyan sa pitch line, ito yung sinasabi kong angle kanina. Kasi mayroon tayong tatlong standard na angle.
Okay? Isang 14.5, 14.5, or 14.5 pag nakita niyo sa ano. Isang 20 at isang 25. So ang gamitin ko ay yung 20 kasi common ito. Common yung 20. Ang sunod na common ay 14.5. Then last ay yung 25. So ang pinaka-common na 20, sasabihin mula lang sa pitch line, magme-measure lang tayo ng 20 degrees. Mamaya ko papangalanan yung angle na yan. May pangalan yung angle na yan. Basta yung angle na to ay yan yung common. Ayan yung ginagamit or standard. Katulad din sa pitch. Yan ang lagi. Sabihin, wala kang ginagamit na 15 or 18. So, pagkatapos ng 14 ay 20. Tapos pagkatapos ng 20 ay 25. Tapos, ang mangyayari kasi, dito tayo susukat ng 20 degrees. Dito. 20 degrees. Tapos, yan yung point na yun ay passing through doon sa pitch point. Punta sa kabila. Na ang tawag natin dyan sa line na yan ay, maraming tawag ito ha. Ang unang tawag sa kanya ay pressure line. Pressure line. Tapos yung angle na na-form dito, na sinabi ko ng 20 degrees, ang tawag ngayon natin dito ay pressure angle. Yan. May pressure angle din dito. At katulad sabi ko, yung pressure angle ay may standard. So either 14.5, 20, or 25. So yan yung mga standard natin. Okay? Tapos ang gamit natin ngayon ay phi, hindi alpha. Ang alpha ay pang cam lang. So dito ay phi na siya, phi. Huwag na natin pagtalunan kung patayo or pahiga yung ano, o pa-diagonal. Kasi yung iba ay paganto eh. Patayong ganyan. Basta bilog na mayroong putol sa gitna. Yan yung ating pressure angle. Tapos katulad sabi ko, marami nga rin din tawag dito. So another tawag dito ay line of contact. Then another na tawag ay uh, line of action. Yun. So maraming tawag sa kanya. At kung napansin nyo, is paganto yung drawing ko. Kasi di ba meron din tayo ditong 20 degrees. Again, ko sabi ko pitch line, gagawa ng 20 degrees. So pwede rin akong ditong gumawa ng 20 degrees. So bakit pa ganito ang aking pressure line? Ang dahilan kasi kaya pa ganito yung pressure line ay dahil ng ikot ng ating driver or ng pinion. Kasi nga, katulad sabi ko, ito nga yung pressure line, line of action, and line of contact. Ibig sabihin, dyan nangyayari yung ating transfer ng motion from our pinion papunta sa gear. Line of action niya eh. So, dyan nangyayari yung transfer. So, paano nangyayari yun? Edi, ayan, paikutin natin yung pinion. Ay, katulad sabi ko, siya nga ay line of action. So, sabihin dyan nangyayari yung transfer ng motion. So, pag sinundan natin yan, dapat siya ganito. Tapos, ititrace natin yan. Kailangan dumaan talaga siya dyan para nga may transfer natin yung motion papunta dito sa kabila. At dahil nasa kabila na siya, iikot na siya dito. Yan. Kaya pa ganito siya. Kasi kung pabalik pa ganyan, iikot siya. Kailangan niya nga dumaan dito sa pressure line. E di, nandito lang siya sa kabila. Pag pinaikot, tumama dito, diba, papunta lang siya dito, papunta lang doon. So, same side lang siya. Okay? So, kaya hindi pwedeng pa ganito. Okay? Ang dahilan na yung mismong paikot. Kung unless pabalik yung ikot natin, yan, ano ba to? Kunyari, pa-counterclockwise. Tama. Pag pa-counterclockwise, edi tamang pag ganito yung ating ano. Pag ganun yung ating pressure line kasi ito transfer siya dito sa kabila. Baliktad din yung kanyang ikot. Ikot na ganun, so ganun. Okay. Ito nga pa ganito, kaya papaganto yung ating pressure line. Tapos dito sa kabila. Okay. 20 degrees. Okay. Tapos ay ang sunod natin gagawin ay
O gagawin na natin yung pang-apat na bilog. Again, apat na bilog yan. Yung pang-apat na bilog ay dito kasi manggagaling sa pressure line na ginawa natin kasi gagawa ngayon tayo dyan ng line perpendicular dito sa line na ito. Pero passing through siya dun sa dalawa nating center na to. Perpendicular dito and then passing through dun sa center. So parang ganito ang gagawin natin. Okay? Ayan ang isa. Perpendicular, tapos passing through sa center. At may isa pa doon. Baliktarin ko lang. Pasensya na kung patanong-tanong ha. Kung nakakasunod pa ba. Baka naman nga alam ko kasing medyo minamadali ko. Okay pa, nakakasunod pa. Hello, nakakasunod pa ba? So, sige. Okay, sige. Ayan. So, yun na nga yung ating dalawang line na perpendicular sa ating pressure line. Then, passing through dun sa mga center natin. At yung line na yan, ay yan yung magiging radius ng ating bilog na gagawin. Yan yung radius, ito yung radius. So, para dito, ay ito siya. Radius ha, radius. At kung napansin nyo, puro bilog, so sabihin, puro compass yung gagamitin natin. Ito yung another na bilog. Tapos sa kabila ay may bilog din. At ang nangyayari minsan, lalo na yung gitna, ay butas na yan. Pag butas na kasi ay gumagalaw na. Yan, lalo na pag malaki yung butas. Ang ginagawa ko ay lalagyan ko ng tape, pero dapat yung tape na ay hindi masyadong madikit. Kasi pag madikit, edi mapupunit naman yung tape, yung papel. Para lang matakloban yung butas. Kasi kakalog na pag may butas. Okay? Ayan. So, ang tawag natin dyan sa papat na bilog na yan ay base circle. Base circle. So, yan yung apat nating bilog, addendum circle, yung pitch circle, at yung base circle. So, ang purpose kasi ng base circle na yan ay yan yung gagamitin natin sa paggawa ng ngipin. Okay? Yung base circle. Kasi ito yung boundary, addendum. Ang pitch circle nga ay yan yung imaginary na bilog natin. Okay? Kaya apat ang bilog natin. Okay? At dahil nabanggit ko na rin yung ngipin, ay punta tayo sa tinatawag nating circular pitch at yung toe thickness. Kasi yung toe thickness natin dito ay 1.57.08. Ito na lang tandaan nyo ha kasi pares lang din siya kasi dito. Kasi nakalagay dito ay pi over 2. Ay ang pi over 2 ay pi over 2. Ang pi over 2 ay yun nga 1.5708. Pero common kasi yung 1.508 instead of pi over 2. Ito yung kanina 1.25. May isang klase lang kasi ng ngipin na shape or ground teeth. Kaya 1.35. Pero yun yung standard ay 20 degrees yan. 20 degrees na pressure angle. Okay. Kasi merong din kanya yung 14 and a half. 14 and a half naman ang nasa taas naman ay 1.157. Tapos pili radius 0.3 over PD. Ang sunod niya ingipin. Ayan. Hindi. Bago ako mag-ipin, ay pakilala ko muna ang base circle. Nasaan yung base circle? Kasi ang purpose nga ng base circle is to transfer yung motion. Ayan. Yung rotation nitong taas, papunta dito sa baba. Na ang nangyari yan, ayan. Okay. So, ito yung kaninang pressure angle. Ito yung ating radius ng base circle. Ang nangyari ay para ngayong meron tayong tinatawag na belt. Ito. Na ito, iikot. Ikot siya ng ikot ng gayaan. Tapos may belt. So, ang belt na to ay ang tawag natin dyan ay cross belt kasi pa-cross siya. Okay. So, habang naikot siya dito, tatransfer yung dito sa belt na to
yung motion, tapos i-feed naman siya dito sa kabila. So yun ang purpose nitong tinatawag natin pressure line. Kaya nga yan yung sinasabi kong yan yung taga-transfer ng motion from our pinion papunta sa ating gear. To this, yung nga, line of action, pressure line na yan. Kasi nga para siyang belt. Kasi pag umikot ito nga palagi dapat diretsyo. So sabihin, mag-feed siya dito, tapos yung feed niya dito, iikot lang siya dito. So ang tawag nga natin dyan ay cross belt. Ay, no? Passing through siya dun sa ating pitch point. At dahil dun sa line na yon na habang umiikot ay na-maintain itong line na to. Nabuo yung profile ng ating ngipin na tinatawag nating involute. Ayan. So involute yung shape ng ating ngipin na yun. Ano? Yan yung ating involute. Okay. So diba yung sinasabing involute? Sabi ko nga kanina, di ba meron tayong belt na ano na lang. So sa halip na belt ay ang gagawin ko na lang ay meron akong bilog. Ayan. May circle. Tapos yung circle na ipapalibutan ko ng string. Ayan, string. Papalibutan ko ng string hanggang sa pinakadulo. So ayun yung dulo. Tapos ipapalipot kong ganun. Okay. Tapos, pagkatapos kong mapalibot ay i-unwrap ko. Unwrap or unravel. Basta yun ay ibabalik ko sa pagka-diretso niya. Okay? Maintaining na diretso ha, bawal siyang mabaloktot yung tali. Okay? At habang ina-unwrap ko siya, ina-unwound, ano ba yun? Okay? So basta tinatanggal ko sa pagkakabilot, yun na lang. Tagalogin na lang, no? Tinanggal ko sa pagkakabilot ay yung dulo ng taling yon ay lalagyan ko ng pansulat para ma-trace ko kung anong magiging shape or trace ng dulo ng dulo ng taling yon. So kaya mula doon sa dulong yon, inunwrap natin. Tapos yung trace na yon, ang tawag natin doon ay involute. Kaya siya naging involute kasi nga meron tayong dalawang bilog. Yung nga involved dito na dalawang bilog. So habang nag-move ito, yung line na yun ay parang unti-unting nag-unwrap. Kaya siya ay yung line na yun ay laging tangent dun sa ating bilog. At yun yung naging action nitong line na ito. Kung napansin nyo, yan. Yung line na yan ay laging tangent dun sa bilog habang umiikot siya. So, ang tanong na lang ay paano gumawa ng involute dito sa gawa nating gear. Okay. So bago ko gumawa ng ngipin ha, handaan nyo, ito yung pinion, ito nga yung ating driver at ito yung gear. Ibig sabihin, so ito yung umiikot. Pag ganito nga ang ikot niya, takluban ko na. So anyway, pag ganito yung ikot niya, kapag ganito ang ikot, sabihin dito galing yung ngipin, pabangga siyang ganyan. Okay. Tapos nakaabang lang dito yung ngipin natin. So, ang magiging drawing ng ngipin natin dito sa may pitch point ay pag ganito. Pwede naman pag ganito, pero pag sinundan kasi natin yung ikot, pag ganito siya. Yan, magkaganyan. Okay. Pwede naman natin i-drawing siya na magkaganto, pero kasi technically, galing dito siya. So, itutulak niya papuntang ganun. Okay? So, yung ngipin natin dyan, sa gitna, dapat yan. Okay? At ito lang sabi ko, ang gagamitin natin ay yung base circle sa paggawa ng ngipin. Okay? So, una ay mula sa pitch circle papuntang base circle. So, sa paggawa ng arc na yon, compass ulit, okay? So, ang susukatin natin ay yung layo ng pitch circle, pitch point, sorry. Yung layo ng pitch point papunta doon sa point of tangency doon sa base circle. So, ito siya. Ito. So, ito para dito. Tapos sa kabila, edi mas maliit. Ito naman yung para sa kabila. Dito muna sa mas malaki. Gawa ko sa mas malaki. So, mas malaki yung measurement. Okay? Ay, teka muna pala, no? Wala pa pala akong thickness. Thickness at circular pitch. Yun ang kailangan ko masunod bago ako magawa ng ganun. Okay? So, yun ang kailangan ko pala ito. Yung palang sunod kong kailangan kumpitin. Okay? So, yung tooth thickness nga natin ay 1.5708 over PD.
1.708. 4. Okay? So pag kinumpit natin yan ay 1.5708 divided by 4. Ayan. 0.3927. At tandaan nyo, siya ay inches. Ang problema, mismo yung inches ay hindi natin alam kung nasan ngayon dito sa vitus nating inches na to. Okay? So pwede ko naman gawa ng paraan para mahanap. Ang problema, edi magiging komplikado pa eh. Simpleng pagbabasa lang naman siya ng 0.3927. I-approximate lang naman natin siya. Okay? Kaya ang suggestion ko sa halip na, ito ay hindi mali ha, tama yan, tama yung computation na yan. Pero sa halip na in terms ng line, ang ating tooth thickness, total, yung line din naman ay paikot din naman yan, curve. Kasi siya ay sinusukat dito sa pitch circle, which is curve siya. So sa halip na straight line or linear yung measurement natin, ang gawin na lang natin ay in terms na lang ng angle. Ang gagawin natin, ito ay gawa ko na lang ha, ako na may gawa nito. Okay? Ang gagawin na lang natin ay kunin natin yung angle, na yung angle na yan would be our corresponding circular pitch. Okay? Ito yung circular pitch in terms of angle. At para, dalawa nga siya, isang para sa pinion, mamaya yung para sa gear. At ang gagawin lang natin ay hahatiin natin yung isang buong ikot na 360 degrees, i-divide natin by how many, yung number of teeth, sorry. Divide natin sa number of teeth. So 360 divided by ang number of teeth natin ay 16. So divided by 16. Okay? So para sa gear din ay ganun din. 360 divided by 32. 32 ang gear natin. Okay pa ba? Tanong ko lang ha. Sagot. Sagot naman ng maayos kung nakakasunod pa ba. Alam ko kasi sarili kong medyo minamadali ko talaga yung computation. Okay pa, nakakasunod pa tayo. Hello. Hello. Po, sir. Okay pa. Nakakasunod pa po. Sige, sige. Thank you, thank you. Sige. Ayan ha. So ulitin ko, ang ginawa ko dito ay yung isang buong ikot, sorry, yung isang buong ikot ng aking gear ay hinati ko kung ilan yung ngipin. Yan. Hinati ko kung ilan yung ngipin, yung isang buong ikot. Nasa halip na in terms ng length yan, curve na siya, di ba? Lalo na to mas maliit curve yan. So pag sinukat natin tong 3.9 na yan, kunwari siya ganito kalaki, kita nyo ba? Sala eh. Dahil curve na siya. Ito nga straight line. Yan. Pag zoom in natin. Kunyari nga ay, sabihin na natin, gawin na natin cm. Total, mas madali naman siya. Yun yung kasi isang paraan eh. Okay? Gawin natin cm. So yung 0.3927 ay inches. So 2.54. E di yan, 0.99. Sabihin natin 1 inches. Okay? Pero yung 1 inches pa rin yan, dapat kasi i-curve. Kita nyo naman, ay diretso yung inches na yun, hindi curve. Okay? So sabihin, pag ginawa natin siya dito, magkaka-error talaga tayo. Kasi sa simula pa lang may error. Okay? Kaya sa halip na, in terms ng straight line tayo, AD angle na lang. Okay? At least dito, dahil siya paikot, dahil nga angle, okay? Malapit yan, kumbaga sa katotohanan yan. Again, ito ay circular pitch ha. Circular pitch, ito ay PC. In terms ng angle. In angle. Okay? Circular pitch siya. PC. C ay circular, P ay pitch. Katulad din ito. Ito yung padalawang pitch. Unang pitch, diametral pitch. Ang padalawang pitch ay circular pitch. Okay? Kaya ito nabuo kasi ang circular pitch kasi ay galing sa PD, pi d. Okay? Ito nga ay diameter. Okay? Ito ay pitch diameter. Over
Number of teeth, ayan. Yan ay pitch diameter, ha? Yan yung circular pitch. Yan. Itong pi d kasing ito, yan yung circumference. Di ba? Circumference, which is isang ikot. So sa halip nga na in terms tayo ng diretsyo na linear, curve nga yung sinusukat natin. Itong pi d, pinaltang ko na lang ng 360. Kasi paikot din naman siya. So doon siya galing. Okay? Hindi ko nga lang siya pwedeng sabihin PC kasi ang PC talaga or yung circular pitch ay in terms kasi talaga ng length. So kaya hindi ko to pinaltan din ng PC. Kaya sabi ko, gawa-gawa ko na lang talaga to. Yan in terms ng angle. Okay? O, tapos katulad ng sabi ko din, yung kalahati niyan, yung kalahati niyan, yan yung tooth thickness at yung width of space. Yung kalahati niyan. Kaya bukod pa dyan ay hahatiin pa natin yun sa tigdalawa at yun yung magiging pang tooth thickness natin. At hindi, equal nga yun eh. So equal naman yung tooth thickness at width of space. So yung 22.5, i-divide pa natin sa 2. So yan, 11.25. So yan yung 11.25 degrees na pang to thickness. So dito naman ay 11.25 divided by 2. O diyan, 5.625. Okay? At ang dahilan kasi kaya angle. Kasi nga yung ating protractor ay in terms of tens. Okay? So in terms of tens, so sabihin, itong 11.25, kahit pa paano ma-approximate natin. Kasi by in terms of tens. Kaysa nga dun sa inches, ito nga 0.3927 ay hindi ko pa nga alam kung saan nahanapin dito. O saan siya dito? Kasi nga by 2 ito. Hindi kasi, kumbaga hindi kasi by tens ito eh. Kaya ni kunyari 0.39, 3 tapos 9, o di alam ko dun. Kahit siya mas maliit, 0.39, so 0.3 tapos malapit sa 4, 0.39. Kumbaga straightforward yung measurement natin in terms kasi ng by tens. By tens din ito. So madali itong sukatin. Yung 22.5, ayan, 5.625. Okay? Narinig kaya ako? Hello? Narinig kaya ako? Okay. So ang gear nga ay 11.25 ha, ang circular pitch. Isasabay ko na rin ang yung kalahati na 5.625. So 11.25 at 5.625. At tama yung ating dapat dito angle. Ayan. At para masabing tama yung angle na 20 degrees natin, dapat ay pag tiniris natin yung gitna, ito yung so dapat siya ay medyo tabingin ng kaunti. Kaunti lang. Kasi dapat siya 20 degrees din. Kung ito ay 20 degrees, dapat ito ay 20 degrees din. Ayan. Medyo konting-konti lang. Very, very slight na maliit ng kaunti. So 9, maliit lang ng kaunti. Ayan. Kasi dapat yun ay ganun. So, kaya madali pa, kaya magaling pa. Sa halip na yung ginawa ko kanina, ang gawin nyo. Since nag-measure na rin naman kayo dito ng 20 degrees, dito. I-measure na rin dito ng 20 degrees, yun automatically. Perpendicular. Kaysa doon sa perpendicular. Pwede naman gawin na yun. Mathematically kasi parehas naman talaga siya. Sala kasi ng kaunti. So itatama ko sana pero mauubos kasi oras natin. 2:20 na. O basta yan na ha. Pag sinet nyo ng 20 degrees, dapat ito ay 20 degrees din dahil nga dapat ito ay perpendicular to each other. So kung gagawin nyo to, dapat yun ay perpendicular. Ayan. So susukat ako ng 11.25. So 11, eh, no? 11. So yung 0.25 na lang yung tatansyahin natin. So kalahati. Zoom in ko lang. So 10 o 11. So yung kalahati ay 0.5. So kalahati ng kalahati. So 0.25. So nandito. Somewhere dito. Yung 11.25. Tapos yung isang ay 5.
0.625. So, 5.5. Tapos i-advante ko lang ng kaunting-kaunti lang. O, edi yan. Okay? O, di yan ngayon dalawa nating angle na 11, tapos 5.625. Tapos, hindi nyo gagawin nyo ng linya. Okay? Ang gagawin nyo dyan ay ikukudlit nyo lang yan doon sa may pitch circle. Yan. Ha? Again, yun nandun sa babae gitna ha. Gitna, center. Ito. Yan, igagantan nyo lang yun ng kaunti. Pitch circle. Kasi ito yung naman yung corresponding angle ng ating tooth thickness. Ito. Okay? So ito, hanggang doon ay circular pitch. Hinatingan natin sa dalawa, kaya ito ay tooth thickness. At ito naman ang ating width of space. So, maalin naman din kasi kalakalahati. Pero ito kasi nandito kaya ito na yung dineclare kong tooth thickness. Kasi ito yung width of space. Okay? Sige. Ito muna, kompletuhin ko na rin yung kabila. So sa kabila nga ay 22.5 at 11.25. 2.5 at 11.25. Ulitin ko lang kaya ko kinalahati kasi nga kalahati ng circular pitch ay tooth thickness. At ito dapat din 20 degrees din. So 22.5 at 22.5. 20 tapat siya. Ito ay ito. Katapat niya. 20. 20. Kalahati. Tapos 11.25 din. 11. Kalahati. Tapos kalahati. Okay. Tapos katulad din kanina ay ikukudlit lang natin din. Gaganyan lang natin ng kaunti. Di pala kita. Gaganyan lang ng kaunti. Ito naman yung paan na yung gitna. Ito nga. Ito ang gitna ko sa alaata. Hindi, tama. Ito naman ay yun. Mali ito. Hindi dyan. Mali pala ang kinudlitan ko. Sa addendum ko na ikudlit. Dapat ay dito sa may pitch circle. Ito. Addendum ito. Mali ang aking kudlit. Dapat ay sa may pitch circle. Kasi nga siya ay circular pitch. At ang circular pitch kasi ay naka-measure sa may pitch circle. Kaya nga yung diameter kanina ay pitch diameter yan. Kaya yung diameter nga ito ay pitch diameter kasi nga siya ay naka-measure sa pitch circle. Okay? At ang gagawin natin ngayon dyan, sa mga kinudlit natin yan, ay i-measure natin via compass para consistent yung ating distance. Okay? Huwag na natin ruririn kasi nga hindi naman natin matatansya yan. Kasi nga yan ay naka-angle. Kaya nga hindi na natin ruler. Kasi kahit paano, kapag compass na maayos, edi consistent ito ay sa ata. So, mali ito. Sa kabila ito. Yan. So, mula nga sa pitch point, itatapat natin doon sa kinudlit natin. Yan. So, kanapansin nyo yan yung ating circular pitch. Okay? So, dapat yan, dahil nga ito ay 16, so dapat yung kalahati nito ay 8. So, dapat yung 8 ay tatapat din dito sa kabila. So, try natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At wala pansin nyo, yung last ay 8. Malapit kaya? O, lagpas lang ng kaunti. Yan. Okay na yan. Basta malapit. Wag lang ganito kasi ang nangyari ka kasi
kapag malaki yung error natin dito, kung napansin, nagmo-multiply yan, nagpa-plus dito, hanggang mangyari, yung 8 nyo ay nandito na, kalahati na, which is mali. Dapat ang 8 natin ay, ayan, malapit dun sa kalahati niya. Kasi nga kalahati, kasi nga 16 yung buong ikot, kasi nga hinatin natin sa 16. So dapat yung kalahati ay 8. So yun ang unang pang-check kung tama yung ating angle na to. Kasi tinansya lang naman natin siya, di ba? Di pag sinukat yung ganyan, ano ba kalahati ng 6, yung number ng tip nyo? Di dapat yun ang magmamatch dito. So pag tinignan ninyo, at yun nga, at malapit naman siya, pwede na yan. Okay? Ayan, pwede na yan, malapit na yan. Kasi yung malayo talaga, kasi yung nakatotry ko yan. Pag ganyan, edi, kita nyo namang so obvious na malaki. Okay? So dapat yung malapit lang. Okay? Ang problema lang, dito kasi sa kabila, hindi natin ma-check kasi nga putol ang ating circle. Putol ang circle natin. Kaya ito lang, mas maliit na circle yung ma-check natin. So, ganun din ang gagawin ko dito sa kabilang side. Konti lang, hindi ko na kayang kumplituhin. Kahit yan na lang muna. Tapos sunod, again, maintaining itong distance na to from pitch circle papunta sa circular pitch, ay lilipat naman tayo sa may tooth thickness. Maintaining ito. Okay? So yung tooth thickness naman tayo lilipat. Ito ha, yan. Yan. Tapos papunta rin kabila. Dito tayo susukat, hindi dito. Kasi circular pitch yan. So dito tayo sa tooth thickness susukat. Para tooth thickness. Okay? Then next naman ay yung kabila. Ganun din. So sa kabila dito ay mula sa pitch point papunta dun sa ating, yung pinakamalaki ha. Kasi nga yung kalahati niyan ay yung tooth thickness, yung circular pitch ito. Ito siya. Palit pa pala. So, ganyan naman siya. Tapos ito naman yung ating magiging circular pitch. Ayan. Kaya may dalawa akong set ng ng compass kasi magkahiwalay sila. Kahit sila dapat ay ideally magkaparehas. Curve kasi siya arc kasi. Kaya yung magiging layo niya talaga ay magkaiba. Pero in terms ng mismong arc length na yan, dapat parehas lang sila. May malit lang kasing difference talaga sila. Kaya may separate akong compass yan. So ito nga yung ating circular pitch at yun nga yung gagawin natin paikot dito. Circle. Ayan. Sa kabila. Ayan. Tapos doon naman tayo sa, again, maintaining itong circular pitch. Ayan. Dito. Ayan. So katulad din ng ginawa natin kanina. Yung kalahati ay circular pitch pa rin. Ito. Okay. Ayan. So meron na tayong mga circular pitch pati to thickness. Ayan. Ready na tayo para sa ating pagdodrawing ng volute. Okay? So yung kanina nga sabi ko, dito muna ako sa mas malaki. So yung pitch circle papuntang base circle ay itong point of tangency papunta doon sa pitch point. Ito nga ipababa lagi. So, pababa siyang ganyan. Tapos yung sunod na circular pitch, which is ito, yung padalwa, yung katabi niya lagi ay to thickness. So yung kasunod. Okay? At tandaan nyo, ito ay yung lapis natin doon sa circular pitch, tapos itong pointed na part ay siya yung nasa base circle. So para kung nahihirapan ang gawin ay
Hanapin yung sunod na circular pitch. Ang sunod na circular pitch ngayon padalwa. Ito. Andyan ilalagay yung ating, ayan. Ayan. Tapos, itatama nyo itong lapis doon sa base circle. Para, kumbaga, alam nyo kung saan nyo itutusok itong ah, ito, yung pointed na part ng compass natin. Again, ito pa rin ito ha. Yan, hindi ko pa rin yung ginagalaw. Ito pa rin yan. Okay? Hindi yan ginagalaw ha. So, yung kasunod ng ngipin, ito nga yung sunod. Ito. Again, kaya siya dyan ay ito nga yung ngipin. Yan yung ngipin, ito yung kabilang ngipin. Kaya dapat talaga nandito siya. Okay? Or ito. Yan. Ito yung diretsyo na. Pag tinusok dito, tinusok doon, pag ganun. Tapos ang sunod niyang pitch ay iyon. So ito nga yung tutusukan natin ng sunod na sa compass. So itusok natin dyan. Okay yan. Bababa siya. Okay? At tapos ang kasunod niyan ay yung padalwa ulit yun. Okay? So katulad ng sabi ko, itutusok doon. Hala, baliktarin ko na ha. Pasensya kung paikot-ikot. Hindi ko kasi matansya. Ayan. Tapos hanapin natin kung saan sa base circle. Tutusok. So sabi ay doon. Doon natin itusok. Ayan. Doon natin itusok. Tapos, dapat yan yung magkaparehas. Siyempre, hindi mo ginagalaw. Tapos yan niya ipapuntang base circle. Or ang ginagawa ko, parang hindi na ako pabalik-balik, itinatapat ko na ito doon sa point natin. Total, hindi ko naman ginagalaw ito. Yan. Tinatapat ko sa point. Dapat siyempre hindi gagalaw. So, ito ay tinatapat ko na sa base circle. Tapos, diretso na. Tapos, kung pag ganito to, ganun din ang gagawin ko dito pa orong. Pabalik. Baba. Baba. Okay na, ito lagi base circle. Ito ay dun sa point na kung saan tayo nagdo-drawing. Basta point of tangency hanggang sa pitch point ay yan yung pitch circle papuntang base circle. In case na mas mataas or mas malaki yung dedendum, o pag gumanto tayo, yan, pag ganito natin, iunang tatamaan ng dedendum, titigil tayo sa dedendum. Kasi dapat ay wala nang bababa pa sa dedendum. Okay? May pagkakataong ganun. Pero mostly kasi dapat ay mas malaki ang base circle kaysa sa dedendum. Pero kung nagkataon na nasa taas ng dedendum kaysa sa base circle, titigil tayo sa dedendum. Pero ito ay laging papunta laging base circle. So yan yung ating arc. So hindi pa masyadong halata. Tapos meron siya kapares nga dahil nga yan ay ngipin. So yung mirror niya, ito yung gagawin. I-mirror din lang natin yung ginawa natin dito. Pero doon natin ngayon gagawin doon sa tooth thickness dito. Ito, dito. Ito. So dyan, kasi ito nga ay sa base circle. Again ha, hindi pa ito napapalitan, hindi pa ito nakagalaw. Ayan. Ito pa rin yan. Kahit baliktarin nyo, yan pa rin yan. Binaliktad ko lang. So sa halip nga lang, dito tayo drawing, doon tayo sa ginawa natin tooth thickness. Pababa pa rin ng base circle. So yung point na yon, dito base circle, pababa. Again, last, hindi pa pala last kasi meron pa sa kabila. Base circle, pababa. So ito, ang kasunod nga nito ay yun. Diba? Kasi yun yung padalwa, di ba? Hindi nga ito. Ang kasunod niya yun. Kasi yun ang circular pitch niyan. Ito, ito, pababa. Okay? So yun yung mga ilalay yan. Nagkakaitsura na ng ngipin. So kulang na lang yung addendum kasi yan nga yung papuntang dedendum. So ang gagawin naman para sa pitch circle papuntang addendum ay itong line na ito, kasi nga dyan natin sinukat, diba? Ang gagawin lang natin dyan ay uurong lang tayo dito. Okay? So dapat yung urong natin hindi malaki, hindi rin sobrang liit lang. Okay? Kaya ang suggestion ko ay, wala dito, sukat kayo ng 10 degrees.
Wala nga dito sa line na yan. Sukat tayo ng 10 degrees. Kasi ito, gawan nyo ng line. At ang line na yan na dapat hanggang base circle lang. Huwag niyo itutuloy sa taas. Hanggang base circle lang ito, base circle. Base circle lang hanggang dito. So sabihin ngayon, kung nung una, papuntang base circle ito ngayon compass mo, yung pinakadulo ng compass mo ito, ay iipod mo ngayon doon sa bagong 10 degrees na yun. Ito. Doon pa rin siya sa base circle ha. Hindi dito. Mali yun. Dito siya. Base circle pa rin ito. Tapos ito ay doon pa rin sa pitch point. Sa pitch point pa rin yan. Tapos tayo nga ay papuntang addendum. So patas ngayon. O di yan ngayon na itsura ng ngipin. Tapos yan din ang gagawin natin dito. Again, itutuloy natin kasi siya pataas. Kasi ito nga ay laging papuntang base circle. Pataas. Yan. Base circle. Pataas. Yan na, nakakaitsura na ng ngipin. Okay. Tapos ganun din ang gagawin ko rin dito. Okay. Yan. Tapos yung kabilang side naman, edi ganun din. Again, ito pa rin yan. Yung pitch point, papunta doon sa 10 degrees na inuurong natin. Okay ba? Nakakasunod ba sa ginawa kong paggawa ng ngipin? Ayan. Sige, thank you. Thank you sa reply. Ayan. Ayan. Kung napansin nyo yan, nagkakaitsura ng ngipin. Ilan to? 6. Ang problema lang dito sa ginagawa kong ito kasi pwedeng dumulas. Habang yung ginagayaan, lalo na pag hindi pointed masyado ang inyong tulis na to at medyo bilog, dudulas talaga yan. Lalo na pag hinahandle niyo yung base circle. Ano. Yung akin kasi medyo pointed pa kaya kaya pang i-hold ng friction. Pero pag pudpud na yan, dudulas na rin yun. Ayan, kunyari yan. Pasin nyo. Ayan. Kahit paano, itsurang nangipin na siya. At ang last na laging part niyan, lalo na pag mas malaki ang base circle, kumpara sa dedendum, katulad nito, yan, may gap. So, ang part ng ngipin, beyond sa base circle ay laging radial line. So, yung itutuloy ko natin dito ay radial line na to. So, radial line papuntang gitna. So, palagi ang radial line. Tapos yan ay gagawin nyo ng 32. Yan. Ito ay 6 lang. 6 out of 32 pa lang yan. So, limited lang kasi nga yung space ng papel natin. So, laging yung tatlong part yan ha. Laging tatlong part yung ngipin natin. Isang pitch circle papuntang base circle, isang pitch circle papuntang addendum, at ito nga base circle papuntang addendum. Lagi siyang radial.
Kasi yung curve lang natin ititigil sa base circle. Ang lagi, itandaan nyo, ang involute ay laging tumitigil sa base circle. Tapos, para makompleto yung ating ngipin, butas na ba ito? Hindi pa. Pwede pa. No-hold pa ng papel ay yung linya sa ilalim. Sa may dedendum, ang tawag na natin ay uh, uh, tawag dito, bottom line. Ito yung bottom line. Bottom line, tapos yung isa naman ay top line. Yan yung isang part ng ngipin. Okay? Tapos sunod, edi yung kabila naman. Kabila naman. Okay? Sige. O, sige, yung kabila, ganun din, ha? So, yung pitch circle papuntang base circle ay ito. Ayan. Pababang ganun. At ilan. Tapos yung pitch circle papuntang addendum. So, yun nga, susukat tayo dito ng 10 degrees mula sa line na ito. Itong ginawa natin perpendicular line. Tapos ang tigil nito ay sa may base circle. Huwag nyo idediretso sa pitch kahit sa addendum. Dahil nga kailangan natin ay iurong, kumbaga itong point na to, iurong lang natin 10 degrees. Kaya nawala yung sukat ko ng 10 degrees. Nawala. Ay, ito. Ay, ito nga, ito. So kaya, kumbaga, ang kayang ginawa lang natin, inuurong lang natin itong point na to. Na point of tangency papunta sa 10 degrees na yun. Kaya dapat siya hanggang dito lang. Ayun. Dapat doon lang. Okay. So, gagawin ko na lang sa, ano, yung ka-partner. Okay. Tapos sunod ay, okay. Sunod ay, pati nakagawa na tayo ng ngipin. Ang sunod naman na kailangan natin ay yung tinatawag nating angle of approach at angle of recess. Ayan. Sige. Ano na lang, dito na muna. Yung dinrawing ko na lang na to. Ayan. Total, hindi ko naman nagamit. So, ito rin yan, ha. Ito, kung napansin nyo, mas malinis nga lang. Ayan. Yan ay yan din, ha. Ayan. So, yan din yan. Okay? So, katulad ng sabi ko, itong ngang lang ito, yan yung ating line of action or line of contact. Ibig sabihin dyan nangyari yung contact between our gear para nga matransfer yung motion papunta dito sa driver natin, papunta sa driven. Mula sa driver, papunta sa driven na gear. Transfer natin. So sabihin, kung tutuntunin natin yung line na yan, hindi dito, hindi pa yan, kasi nga, umiikot pa dyan yung ngipin. Wala pang contact dyan. Yan. Kaya hindi dyan. So ang unang contact talaga natin ay ito. Ayan. So yung dinaanan ng ating pressure line or line of action at yung addendum ng ating gear. Again, ito yung taga-receive ng motion. Yung taga-receive ng motion. Kaya pag ikot ng ganito, ang untang contact niya talaga ay yun. Yung addendum nito at yung pressure line natin, which is ito. Ito yung start or beginning ng ating contact. Ito. Tapos, dire-diretso yan hanggang pitch point. Tapos mula sa pitch point, dire-diretso yan. At ang last na contact natin dito sa ating edi yung last contact ng ating addendum doon sa pressure line, which is ito. Okay? So pag ganito nga siya, ha. Sige nga, dahil nga sinasabi ko nga itong ating driver, pag ganito na lang din. Ito ang ating driver or yung ating source ng ating motion. So pag ganito siya, so unang tatamaan ay itong addendum,
Yan. Tapos yung last would be yung addendum naman ng kabila. So sabihin, yung ating mismong action or yung transfer ng motion ay nangyayari mula dito, okay, sa intersection ng ito, zoom in ko. Okay, nangyayari yung transfer ng motion natin mula dito, dire-diretso hanggang dito. Ayan, yan mismo yung transfer ng motion natin. Hindi dito nagsimula yan, dito nagsimula sa unang contact ng pressure line at ng addendum at yung last contact ay dito sa may addendum ng kabila, yung driver natin at yung pressure line. So dyan nangyari lahat ng transfer ng motion natin. Sabihin niya mismo, yan, mula dito hanggang dito, nangyayari yung transfer ng motion natin. Na ito, yung unang contact hanggang pitch point, ang tawag natin dyan ay approach. Ulitin ko, yung unang contact hanggang doon sa pitch point, ang tawag natin dyan ay approach. Tapos mula sa pitch point, papunta sa last contact natin, ang tawag natin dyan ay recess. Ulitin ko ulit, yung unang contact, papuntang pitch point, ayan, ito yung pitch point, ay approach. Tapos pitch point, papunta sa last sa contact ay recess. So kung saan, kung kukunin natin yung mismong length nitong line na ito, mula nga doon sa unang contact hanggang doon sa pitch point, ang tawag ngayon natin dyan ay length of contact. Kung gaano kahaba yung contact. O ito ay length of contact. Sasabihin, ito naman ay length of recess. Length of recess. Okay? Ulitin ko ulit. Ito nga ang approach. Kaya kung susukatin natin, literal na susukatin natin yun. CM na lang para madali na natin. Kaysa inches. Supposedly kasi inches yan dahil inches lahat ng measurement natin. Pero CM na lang dahil mas madaling i-approximate ang CM. Susukatin natin. Ito yung unang contact na. Hindi ito ha. Ito ay point of tangency ng ating base circle. Ito dapat yan. Ito dapat ang susukatin. Yan. Yan ang sukat. Hanggang doon, hanggang doon. Tapos yung sa recess naman mula dito hanggang doon. Sa point na yan. So, yeah. Ayan. So, yung length of recess at yung length of contact. Na kung saan, pag pinagsama natin yung dalawang length na yan, oops, sorry. Length of approach plus length of advance, hindi of contact yun. Length of recess. So, pag pinagsama natin, ang tawag ngayon natin sa kanya ay length of action. Oops, action. Okay? So, mula dito, hanggang doon, yung habang yun ay tinatawag natin length of action. Sa iba ay length of contact. Kaya yung sabi ko kanina, ipares lang din yun. Length of action lang kasi yung na kay Mabi. Kaya ito na rin yung ginamit ko. Pero yung sa ibang libro ay length of action siya. Length of contact pala. Nalito na rin ako. Kasi nga, di ba sabi ko nga maraming tawag dito. Line of action, line of contact, pressure line. Yan. So, mula dito hanggang doon ay length of action or length of contact. Kasi nga, dyan nangyayari yung transfer ng motion natin. Start na ba? Hindi pa. 10 minutes pa. Okay? At katulad ng sabi ko, yan nga ay dyan nangyari unang contact. So, ang gagawin natin, idodrawing natin yung ngipin dito sa unang contact na to. At dun sa last contact natin, which is yung nasa PowerPoint. Yung kabila, yung PowerPoint, ayan. Ito yung kaninang center distance. Ayan, yung center distance in terms ng diameter, in terms of the number of teeth. May internal pat external. Mamaya yan, spoiler. Nasa na aking, hindi yan. So ba, hindi ikaw? Ito, hindi pa din. Ito, hindi pa din. Nandito siya eh. Ayan, ito yung sinasabi ko. Okay? So kung napansin nyo, yung unang contact ng yun, yun, no, touch yung addendum. Again, ito, ang nasa ilalim ay driven. Ayan, no. At ang nasa itaas yung driving gear. So yung unang contact natin, yun, doon magta-touch yung
ngipin ng, sabihin natin pinion kasi siya yung nasa taas, yung pinion, tapos ito yung ngipin ng gear. Okay? Kasi nga, magta-travel yan hanggang ma-reach niya yung pitch point yan. Kaya ganito yung itsura nung sabi ko kanina, yung sa ngipin. Yan. Kasi dito galing yung pinion, tapos susunod lang yung sa gear ng ngipin. Tapos hanggang dito, dito yung last na-contact natin. Okay? Dito. Tapos ito nga yung length of approach, tapos length of contact, length of contact, length of approach, length of recess. At tapos ang gagawin kasi natin dyan ay ititrace natin pabalik yung ngipin na yan. Ito, itrace natin yung ngipin, yung side na yon, na yon. Ito, itong side lang na ito. I-trace natin yan, pati ito sa kabila. At ganun din dito. Yan. I-trace natin yan pa ganyan. At yung mas malaking ganun. Kasi mula ang measurement kasi ng angle of approach at angle of recess ay sinusukat sa may pitch circle. Hindi doon kung saan sila nangyari. So sinusukat siya sa may pitch circle. So pag urong, yan, gagawa ng angle dito. As dito, yan, dito nagtira ng time. Okay. So ito yung ang alpha ay angle of um, approach. Kasi ito yung angle of recess. Beta. Beta ang recess. So, angle of approach, angle of recess. Overloaded na, palagay ko. Basta, sino nga ba? Janela nga, no? Janela, pasabi naman bukas. Tama nga, bukas na. Bukas tayo magdediretso sa ano ha, angle of approach at angle of recess. Para-remind sa akin. Thank you. Okay. Baka may tanong ay tungkol sa ano, sa project habang ginagawa ko tong kabilang ngipin. Nakita ko na rin. Double time. Walang tanong? Wala. Siya bukas bukas kasi nga tayo sabi sa tayo huling-huli na ay tawag dito. Sisimulan ko na ng ano ha, yung punto. Ano nga ba tayo? Alas 2. Ha, magbubuksan ko na lang na mas maaga yung katulad kanina, bubuksan ko ng maaga yung Google Meet tapos magsisimula na lang ako ng saktong alas 2. Okay? In case lang ha, in case lang kasi ramdam ko hindi tayo aabot talaga. Kung hindi tayo talaga aabot pwede ka tayong ano, kahit mag-make up ng ano, kahit Biyernes siguro, kahit isang oras lang matapos lang natin yung ating ano, discussion. Okay lang ba? Okay lang. Sige. Hindi ko hindi ko narinig ha. Kahit ano na lang, kahit email mo na lang sa akin, Janela. Hindi ko kasi hindi ka masyado kasing audible sa side ko. Pag-usapan niyo muna magkakaklase. Kahit ano na lang, kahit hapon ulit ng ano, hapon ng Biyernes. Yun naman in case lang. Pipilitin ko siyang ano, matapos bukas para naman hindi na kayo maabala. Pag-usapan niyo, tapos email mo sa akin, ano ha, Janela. Hindi ka sa kasi marinig. Hindi kita marinig ha. Ang dating lang sa akin ay maingay ang background. Ganun ang ano, dating sa akin. Okay? O baka nga may tanong nga tungkol sa project. Ano na? Ano ulit? Okay daw po, sabi daw po ni Janela. Okay. Silang daw po Sa sige. Sa sige. Pero ano pa naman, titingnan natin bukas, pipilitin ko matapos kasi sa Malisalta, malayo pa kasi tayo. Meron pa tayo ditong parang set ng ano, gear train. Yung pa kasi ang last eh. Okay? Ano na naman to, palas na. Baka nga pabasa ko na lang sa inyo yung ano, yung
interference, pati yung yung backlash para mabilis. Okay? Pati yung basahin nyo na lang yun ha. Baka lang naman. Kasi baka para lang maabot yung nasa pa rin naman siya eh. Yung nasa PowerPoint niya. So yung backlash at interference, ayan, hindi pa, sunod pa. Backlash at interference. Ayan. Basta pakibasa, mostly naman nandito. Pati yung kay Mabi, kita nyo naman kay Mabi naman yung libro na pinapakita ko sa inyo. Yung interference, pati backlash. Para diretso na tayo bukas na gear train. Gear train na tayo para tayo makahabol. Okay? Okay po, sir. Tapos, sige. Tapos, yung para sa next week ay, ako kasi nag-aantay pa ako ng kahit man ng announcement na papel, o kahit man lang sabi-sabi. Wala pa kasing kahit tungkol sa mangyayari sa next week ha, pero abangan natin hanggang Biyernes. Pero ang target nga natin ay yung pang 3 hours natin ay doon tayo magpe-present. Okay? Okay? Sige. Ayun nga muna. Antay pa lang. Tapos pala yung ginawa ko. So, antay lang saglit. Thank you. Lumipat na nga yung Yan. Huling tanong, baka may tanong? Sige. So, mukhang wala ng tanong. Ayan. So, sige. So, kung wala ng tanong, hanggang dito na muna. So, see you next meeting. Okay? Sige. Salamat. Thank you. Bye-bye. Thank you po, sir. Salamat po. Okay. Thank you and Thank you po. bye-bye. Thank you po.